Baras! Baras Rizal. Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo. Para kay Rafia! Rafia! Rafia nga pala para sa di pa kilala. Yo, sup? What's good? What's poppin'? O nga pala si Rafia at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah. Yun, maraming salamat sa pagpunta dito sa aking channel, sa paikitambay at sa paikisama sa aking trip. Yun, ilang linggo din simula nung huli akong nakapag-upload ng video. Yun, medyo naging busy lang para sa ahon, para sa mga iba't ibang mga ganap sa buhay at kung ano-ano pa mga shit. Pero ganun pa man, nandito na ulit tayo. Sana mas maging regular pa kasi nga kailangan kong mas maging aktibo at mas ma-expose pa sa battle rap. Kaya sana mas maging regular na to at madami na din ako mga laban na hindi pa napapanood na balita ko maganda daw. Tsaka excited din ako sa mga laban ng ahon day 2 kasi hindi na ako nakapanood ng day 2 sa kasamang palad. Kaya excited ako sa mga laban na yon. Kaya gusto kong abangan at samahan nyo panoorin yung mga yon. Pero wag na natin patagalin pa. Isa to sa mga laban na nung nilabas gusto ko na agad panoorin. Pero wala, hindi ko lang siya agad na panood. Kaya ngayon papanoorin ko na siya. Isang alter ego battle. Alam ko na kung sino yung naglaban dito. Pero gusto ko lang makita kung ano yung mga nangyari at yung mga batuan nila. Pero wag na natin pang patagalin para sa episode 80 ng Rafsid. Panoorin natin ang laban ni Deadpan at ni Mia Sonin. Ewan ko Sonin o Sanin ba yung ano doon, pero game, simulan na natin to. Stars, RX Banda, 7-4 Yeah. Ecocentric, Shift, One Tabad Clothing, lahat na lang. Shoutout sa kanilang lahat. Sa kanan ko, mag-iay tayo lahat May para kay umutot. Deadpan. Sa kanan ko, at sa kanan ko, mag-iay tayo lahat para kay Deadpan. Grabe pala ka small-minded mo pa rin, bakit ganon? Sa'yo pananaw, pinaka-importante pa rin ang views. Hanggang ngayon, tinitingnan Tamang ko na abang pala talaga imensahe. sila, no? Tapos na ako sa kompetisyon. Ang baba mo mag-isip ang tanging complex na meron ka lang pala'y Napoleon. Sarap daw hindi bigatin. Ako tanging sinabihan, ako ang panalo sa mga tournament na iyong sinabihan. Ala, kung ako nandyan, isipin ko din si si Milky Man no. Yun, medyo paus pa, tsaka inuubo dahil dun sa ahon, pero yeah. At sa kaliwa naman, mag-iay tayo lahat para kay Mia Sonin. Pakiramdam ko ay hindi patas at galit sa akin ang mundo. Sa palad ng suliranin ay paikot-ikot lang ako na parang tumbo. Halos manhid ako sa sakit ng mga sugat at takot sa aking buto. Pero sa paghilom nito ay lalong tumigas ang aking buto. Mas malayo ata si Mia Sonin. Sino na? Mauna na daw si Mia Sonin. Pinili niya mauna. Pakinggan natin, unang banat, Mia Sonin. Ay, ikaw ba? Kilala ko yan. Ay, po! Tayo na, yung no offense kay Sir Batang Rebelde, pero tangina nung lumabas si Shay, biglang dumagundong parang yun, di ba, kumbaga mapanood mo sa small room si Shay, parang tangina isang di mo inaasahang pangyayari. Pero swerte yung mga nakapanood dito. Lahat ng mga nakakapanood ng alter ego battle kasi so far puro mga
mga kundi man old gods, mga big names na yung lumalabas. Kaya, ayun, sobrang solid. Unang banat, pakinggan natin, Mia Sonnen. Parang lugi ah. Game? Gusto ko sana siyang trash talkin sa comment section. Alam nyo na, para yung laban malagyan ng hype. Kaso yung pagiging keyboard warrior, not my type. At balita ko, uso daw yung three-way battle ah. Pues ako'y tirador na tumador, double kill kapag nag-snipe. Tipong kaya kong i-one shot yung JD na may kasamang ice. Pero, boss, it's Mia Sonin, not Sonin, okay? Solid. Mia Sonin kontra Deadpan. Ba't You know kaya shit's Mia about to get Sonin, no? wild. Special battle, di dumaan sa tryouts Kayo, kasi ako... ano nyo, ba't Mia Sonin? Di din ako familiar kung character man siya o kung ano. Nino sa... fuck that shit, bro. You know shit's about to get wild. Special battle, di dumaan sa tryouts kasi ako, special pick habang siya, special child. At di lang ako basta naligaw sa bahay mo, Enigma, dahil sa aking talento, flip-top talaga ang aking destinasyon. Ako'y parang vampira, di ako makakapasok sa tahanan ng liga ng walang imbitasyon. Kaya yung performance ko ngayon, Ayun, ewan ko kung familiar kayo dun sa mga vampire type shit. Pero, yun nga, kumbaga yung sabi sa mga, ewan ko kung folklore ba yung tawag dun o mythology din. Pero, sabi nila kapag, di ba, isa yung hindi daw makikita hindi pwede makita ng vampira yung sarili niya. I mean, hindi pwede, kumbaga hindi talaga makikita yung refleksyon ng vampira sa salamin, yung mga ganun. Tapos isa pa yun doon na kumbaga pagka kumakatok sa yung pag may vampira kumakatok sa iyo kahit nandoon na siya sa may mismong doorstep mo, hindi siya basta-basta makakapasok not unless sasabihin mo sa kanya na tuloy ka, parang ganun. Tapos isa din sa mga na ano kung nabasa ko lang nitong mga nakaraan na kaya pala 'di ba sa atin pagka tayo 'di ba tao po pag kumakatok tao po ganun. Ang ano pala nun is nung mga parang mga panahon mga lumang panahon ng mga Pilipino kasi 'di ba naniniwala tayo sa mga aswang, sa mga kung ano-ano mga elemento. Kaya tayo nagtatao po daw para sabihin dun sa may-ari ng bahay na tao tayo, tao yung gustong pumasok dun sa bahay para papasukin ganun. Kaya ayun, parang ganun, tao po hanggang sa naging nakasanayan na natin na pag kumakatok tao po. Pero yung parang paniniwala daw dati na kaya nagtatao po yung mga tao pag kumakatok is para malaman nung nasa loob ng bahay na tao yung kumakatok at hindi kung ano mang elemento. Tas kaya ganun din yung parang sa vampire kasi nga kailangan mong bigyan ng permission yung vampira na pumasok sa bahay mo. Hindi sila basta-basta pwedeng pumasok. Hanggang dun lang sila sa may bago pumasok ng pinto. Kaya di sila makapasok. Yung mga simpleng detalye lang na pwede kong idagdag sa mga break it down. Oo, may nagsabi na naman pero yun lang yung ano. parang pangil na babaon at babakat. Habang para ka ding vampira, cause tonight you're the one who's gonna suck. Zoning, what's up? Alam ko ang inaasahan yung magharap ay si Markong Bungo at si Nagtala. Tama. Pues yung prediction ay nabali, naku po. Pero yun nangyari na no, Markong Bungo at si Nagtala pero hindi na alter ego men. And sobrang excited ako kasi ang ganda din daw ng laban na yun. Kaya tangina. Pero wag mag-alala, akong bahala. Kaya kong ilarawan kung anong mangyayari pag sila nagharap sa isang yugto. Kasi meron akong punyal na sa sobrang talas, ibabaon sa kanyang bunbunan hanggang sa dumanak ang dugo. Kaya masasaksihan nyo pa rin magsalpukan itong talas sa bungo. At pagkabaon, walang awang hihilahin pababa itong aking blade hanggang sa tuluyang mag-split ang kanyang wacky face, hati-pati kanyang ngiti. Kaya tapos na rin ang iyong happy days. Wala kang chance ang manalo cause nothing beats a jet to holiday.
Ganyan ako mag-jokes, talagang konektado, yung crowd nahahakot. Mantakin mo, holiday na pero lahat pumasok. At speaking of wacky face, buhay ka pa pero mukha ka ng bangkay. Yun, happy holiday sa inyo. Malapit na magpasko at bagong taon. Sana masagana at sana maging masaya ang buong pamilya nyo. At happy holidays sa mga tropa ko. Pwes hayaan mong gawin ko yung prioridad. Itong bakal sa mukha mo ang napili kong solution para yung pagtanda mo ay bumaliktad. Kasi itong facial, anti-aging. Pero hindi to skincare, mga brad. Anti-aging kasi pagputok, bang! Itong dead, mahihinto na yung edad. At yan ang facial, yan ang aking plano para tapusin ka. At meron pa akong backup plan kung sakali. Kaya siguradong tapos na ang iyong last day. Ay, ito na ang iyong last day. Kung di man gumana yung una kong plano, ang aking plan B, ulit-ulitin lang yung plan A. Kaya bang, 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 hanggang mapas lang. Sunod-sunod yung makikitang facial na para bang, gang, bang. At alam nyo bang ako ang secret weapon ni Enigma? Kaya sa poster yung pangalan ko, Blanco. Habang ikaw, walang bilang, kaya sa poster, blank ka. Dito sa ating balitaktakan, yung mga dakdak mo, blanka. Street Fighter, kahit jokes ko may halong green, electrifying pa rin, malablanka. Kaya ang sasapitin mo'y mas malagim pa sa pagkasawi ni Nida Blanca. Laki na mata mo. Yeah. Round 1 ni Mia Sonin. Yun. Siguro isa din sa mahirap na parte sa gantong alter ego, especially parang pairamdam ko mga hindi talaga nila alam kung sino yung kalaban nila, kumbaga parang pangalan lang yung alam nila, kaya hanggang doon lang yung nani-name flip ni Batang Rebelde, kumbaga wala siyang ibang banat na direkta o tungkol kay Shay. Kaya ganon. Pero kung sisipatin mo din naman, may mga linya din siya na mga lumulusot. Kaya maganda pa din yung round 1. Painggan naman natin yung round 2 ni Deadpan at kitang-kita yung excitement ng mga tao kasi tangan na siguro kahit ako din nandyan. Kumbaga sobrang parang hindi madalas bumatel si Shay tapos hindi mo akakalaing babattle siya sa gantong alter ego type shit. Kaya nakaka-excite. Tapos may rebat pa, no? Imagine, yung style mo, personals. Tapos yung kalaban, di mo kilala. Binigay lang na info, pangalan. Pambabae pa talaga. Daya ang puta. Paano kung sinulat ko, kakantutin kita? Tapos pag-akyat natin sa stage, si Luxuria ka pala. Puta, mag-choke ako nun. Hindi ko yun masasabi. Mas pipiliin ko pa maging si Badang at kumain ng tae. O kaya, matulog sa ospital na matagal na bakante kaysa sabihin yun. Sama no? Oo, ganun kagrabe. Pero, alam mo, mas pipiliin ko pa na may mangyari sa amin ng pinakamabaho at madungis na version ni Lax Pare. Yung kagaya ng pawis na pawis siya after ng isabuhay finals nila ni Pistol dati. Kesa maging ikaw na sa promo alter ego battle ay sumali tapos ang diskarte para lang manalo ay magtago sa pangalan ng babae. Sagutin mo nga ako, pare. Why are you gay? You are gay. Kasi takot na takot malamangan. Talagang gumamit pa ng pangalan ng babae para lang hindi ko maangguluhan. Wala Meron talagang mga chicken na hindi angkop sa sabungan. Para kang simot. Wala daw mapapala kay GL, takot madumihan. Speaking of mot, alam nyo, feeling ko anagram yung miasonin. Ang orig yata ay insomnia, tas lalong pinabonjing. So, paano yan? Paano mo ko mananockout? You can even put yourself to sleep.
Magbilang ka muna na maraming tupa. Unlimited ship! Anyway, balik tayo kay Mia Sonin. Kayo, tingin nyo, sino si Mia Sonin? Porn star na Indian? O pokpok niyang pinsan? Baka anagram ulit nung sinabi sa kanya nung tatay niya nung tinira siya sa puwet. I am in, son. Putangin na kasing pangalan yan, hindi pang alter ego. Pang alter. Alam niyo yung mga tipo na mga seller ng mga video na nagdidildo tapos pagka-transfer ng 1,000 ora mismo, ibablock ka na after? Pero, not gonna lie, NGL, na-challenge ako dito mga mamser. Kasi hindi siya yung tipong ice water na sa sobrang daling sulatan yung sinagtala, nagmukhang matalinong writer. Okay. Paano ba naman? Tuesday. Sobrang common, tubig. Ang daming pwedeng i-reference na narinig nyo na somewhere. Tapos eto, pag sinesearch ko, parang sex life ni Plasma. 0 yung answer. Pero wala, ganun siguro talaga. Wala talagang info na solid. Kasi madulas tila liquid. Ang hirap makita parang gas. As in, wala sa kanyang infong magader. Kasi ganyan talaga, walang paki sa'yo ang mundo sa mga tulad nito na hindi nagmamatter. At titigil na ako. You don't have to make me. Dahil susunod ako sa time limit. Di ako si... Di ako Yo, si... si Okay. Dahil susunod ako sa time limit. Di ako si... Hirap na puta, paano kaya pag nag-alter ego ka tapos overtime ka lagi? Yan ang paano. Dahil mong ebas ya. Basta. Pero yung mga bars walang kwenta. Para kang kulab ni Aljo Rabrenica at Tom Rodriguez, ang sakit mo sa tenga. Maingay, nakakairita, ginugulo mo yung tahimik kong mundo, walang yaka. Narinig mo yon? Ganyan kapayapa mundo ko kapag wala ka. Mamatay ka na sana. Wala pang diin yung mga bara. Puro ligaw na bala. Wala man lang akong suntok na naramdaman. Kaya anong deadpan? Baka Peter Pan kasi your punches never land. Kung mag-rap, wala pa sa kondisyon. Tapos nanlalaki pa yung mata. Unang salang pa lang ng pan, pero ba't parang kinakalawang na? Di pa yan sumusunod sa magulang niya. Kung suwayin yung nanay at tatay, akala mo hindi niya kalahi. Pag nautusan, bingi-bingihan, itong pan, tengang kawali. Di rin yan loyal sa kanya. Yan, name flips na. Kasi nga, di siya familiar dun sa personal na buhay nung kalaban niya. Kaya, ayun, yung mga kawali-kawali. Pero, natripan ko yung unang salang pa lang kinakalawang Yung na. partner, may side chick yan. Hindi kayang mag-stick to one. Ano ka? Non-stick pan? Non-stick pan. At speaking of pan, kasangkapan ka lang sa aking kusina at ang Yung mga niluluto ko'y maganda yung puro bango. name flip At lang. speaking Ang mahirap kasi sa atin, di ba, pagka nag-name flip ka dito, unari, hindi siya alter ego battle, tapos nag-name flip ka. Ang pairamdam nila, pag nag-name flip ka sa part na to, kahit hindi naman konektado yung name flip, basta unari, nag-name flip ka sa round 1, tapos nag-name flip ka sa round 2, kahit di naman sila konektado, pero parang pairamdam mo lang pasok yung name flip mo dun sa kasalukuyang tema nung sulat mo. Halimbawa, yan, sa round 2 ni Batang Rebelde tungkol sa kawali, yung pan na ginagamit niya. Paano kung halimbawa, nag-name flip ulit siya sa round 3 tapos hindi naman kawali pero gagamitin niya ulit yung salitang pan. 'Di ba? Kumbaga, kunwari gawin niyang wordplay yung pan. Parang pagkagantong alter ego, okay lang. Pero pagdating sa typical na battle na kilala mo yung kalaban mo mismo, tapos nag-name flip ka, parang ang dating inuulit mo lang yung angulo, ganun, 'di ba? Pero ewan ko, kasi hindi naman siya angle mismo eh. Kumbaga, kung paulit-ulit mong ginamit yung pan o kung ano mang pangalan na ginawa mo na name flip,
pwede siguro yun na nakakaumay. Pero kung paiba-iba mo siya ng ginamit na paraan, parang sa tingin ko, medyo ayos din naman yun. Ewan ko, para sa akin lang kasi minsan ginagawa ko din yung mga ganun. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Pan, kasangkapan ka lang sa aking kusina at ang niluluto ko'y bangungot. Trust me, itong pan aabusuhin mala kitchen nightmares ni Gordon Ramsay. Pugutan ng ulo at gamiting sandata. Lagyan ng handle para mas maging handy. Hanggang itong pan maging melee weapon parang naglalaro ako ng PUBG. Ano, puro na lang ba pan? Wala na akong bagong bara. Ulul, kaya ko pang habaan at gawing wide yung angle sa pan na parang panorama. Kasi napanaginipan ko nang magpapantay ang mga paa mo sa mga bara kong dala. Mapapansin nilang papanisin lang ng pambato Diba? itong Sabi ko, wordplay naman, di ba? panabla. Dahil ako'y pandikdikan at pandiinan na habang buhay nagmamarka, habang ikaw ay panandalian lamang at pansamantala. Pero tapat ako sa sining at kultura. Kaya kung may tatatakang bara, edi papabura ko. Sabi ko, kung may tatatak akong bara, edi papabura ko. Papabura ko. I don't like that shit. At pag ako may hawak ng bola, I'm a school you boy, bibigyan ko lang to ng lesson. Pag ako nasa opensa, parang sinapian ni Liangelo, Lonzo at Lamelo. Tawag doon, ball possession. At kung ang battle rap ay ang slam dunk contest, pues nananapat. Kung di tumawa yung crowd, di ko magigets eh. Sinapian ni Lamelo, ni Lonzo, tsaka ni Liangelo. Ball possession. Tangina, sinapian. Angelo, Lonzo at Lamelo. Tawag doon, ball possession. At kung ang battle rap ay ang slam dunk contest, pues nananatiling creative ang aking baon. And I sting like a scorpion sa Kilgano. dakdakan. Jordan Kilganon. Walang nakagets pero yun ay basketball. Yun ba irereklamo mo, par? Natural, match point yung venue kaya kailangan may sports bar. Pero yun, ewan ko kung familiar kayo, ang napredict ko na kasi kagabi kakapanood ko lang nung Dunkman, tapos si Jordan yung nag-champion doon. Pero Baon. And I sting like a scorpion sa dakdakan. Jordan Kilganon. kasi ano eh, kumbaga isa siya sa mga, ewan ko kung isa siya o pwede mo siyang i-consider na pinakamagaling na dunker. Hindi NBA player o basketball player, pero yung dunker lang, yung tipong nakapokus lang sa pagdadunk. Sobrang galing ni Jordan Kilganon. Kumbaga, one time na naimbitahan na din siya sa NBA All-Star Weekend sa dunk contest ata doon. Tapos yun nga, nag-champion siya sa Dunkman ni Shaquille ata yung ano nun. Parang kagabi ko lang napanood na kakaiba yung mga dunks talaga niya. May mga paganto. Tapos yung basta yung maganda yung nagbigay siya ng homage kay Vince Carter. Panoorin nyo na lang, basta sobrang lupit nyo kung di nyo kilala si Jordan Kilganon. Walang nakagets pero yun ay basketball. Yun ba irereklamo mo, par? Natural, match point yung venue kaya kailangan may sports bar. Pero welcome, Deadpan, kasi nakapasok ka na sa... Pero ayun nga, pag di mo talaga ilala kasi kailangan mo na lang palawakin kung paano mo susulatan eh, no? Tangin ng mga baguhan to, tignan mo, 2 minutes pa rin, no? Tas sa akin, galit si boss. 1 minute lang to, Major League, kahit di ka naman worth it maging kaanib. Madali na lang makapasok tong mga bobo, palibhasa wala na yung balakid. Madali na lang makapasok yung mga bobo, palibhasa wala na yung balakid. Pero maraming magbubukas na kasi nakalaban niya si Balakid, di ba? Kaya parang di ba din. oportunidad para sa'yo. Basta magtiwala ka lang at manalig. And there's a lot of room for improvements. Kaso mali ka ng kinatok dahil ako'y napipintong panganib. Wala kang banat, pakinggan natin. Yeah, round 2 ni Mia Sonin. Yun, natawa ako dun sa sasapian tapos ball possession. Tapos yun, puro yun nga, umuulan na siya ng name flips. Kumbaga anong marereklamo mo doon, 'di ba? Kumbaga ayun yung isa din sa tingin ko na risk nung mga gantong battles na kung gaano mo kasagad kayang banatin yung
yung name flips. Ewan ko kung yung mga naunang 1 minutes na ganito na alter ego battle katulad nung kala Everready, kala Carlito, kala Freak Sanchez, kala Ghostly. Di ko alam kung pangalan lang din ba yung binigay dun sa kanila. Kasi alam ko may narinig ako, parang nung nasa gubat kami, narinig ko na nagsimula lang yung pangalan lang yung binibigay kay Ice Water tsaka kay Sinang Tala eh. Kaya sa tingin ko mas risky tsaka mas challenging tong gantong format kasi may tendency na pag in-stretch mo ng sobrang haba yung name flips, pwede siyang maging dragging lalo kung hindi naman siya effective. Alam mo yun? Kasi ano eh, yung ang sa akin kasi nagiging effective sa akin yung name flips pagka kinokonekta mo sa dun sa binibuild mo na tema para hindi yung parang name flips, parang ganun. Sa akin parang ang ginagawa ko kasi may isang tema tas pag may feeling ko pwedeng kumonekta yung pangalan dun tsaka ako lang siya pinapasak. Hindi yung tipong out of nowhere puro paglalaro lang sa pangalan. Parang ganun. Pakinggan natin yung round 2 ni Deadpan. Yeah. Daming sinabi. Alam mo, bango ng hininga. Porket alter ego battle at di siya kilala, di na nagsipilyo si tanga. Ito kon sa mga pro rappers na gustong makonsider ding pinaka. Puro bars ang kinoconsider, nakalimutan na maging considerate sa iba. Puti pa ako, gayahin mo ako. Alam mo ba nung round 1, gusto kong sabihin na kaya lumindol sa Cebu? Kasi yung nanay mo, iniyot ko dun. Kaya magnitude 6.9, kasi nung nag-69 kami, may period siya nun. Pero hindi ko ginawa kasi ang sagwa na ng estilong ganon. Kailangan na nating maging mas Ang sensitive. sagwa nga isi 69 mo tapos may period putang. Makakain mo yung damn. Yung some Hindi ko nasty ginawa shit, kasi bro. ang sagwa na ng estilong ganon. Kailangan na nating maging mas sensitibo ngayon. Parang lambiko na sinipilyo ng nanay nitong sobrang luwag ng putik yung titi ko nagmistulang lubid sa gitna ng balon. Meron akong tanong. Alam mo ba na nagsisex mama at papa mo? Pero alam mo ba na kami rin? Bago ko siya ma-meet, never pa ako nakatry ng puwit. Sa kanya ako unang nakatikim. Grabe ang sikip, sulit, 9 out of 10. Anong tawag dito? Missionary. Pagka nga lang missionary, di ko trip. Tumatalbog kasi yung titi ng papa niya, di ako makatingin. pero, anyway, sad to say, di yun totoo. Hindi pa kami nagsesex ng papa nito. Pina-imagine ko lang kasi kutob ko siya ang may gusto at kung may gaydar kayo, tas tinutok sa'yo, malamang yung needle parang titi ng papa niya. Gaganito. Kasi sino ba namang battle rapper ang magpapangalan ng Mia, Brad? Ang confusing ng concept. Ang mga battle MC, nagpapalakihan ng bayag, hindi nagtatago ng logbet. Alam mo, honestly, umasa ako na baka may bagong femc na chicks. Kaso ang dinatnan ko, boset. Yung name girl na girl, tas yung itsura, boyet. Pero malamang matagal na tong bading. Malamang neto noon pa yung onset. At tiniming niya lang na mag-out ngayong mag-Halloween para safe na daw ilabas ang mga skeleton sa closet. Ikaw talaga? Gusto mo naman palang maging dalagang Pilipina, ya? Ba't yung Mia, pinaikli mo pa? Ba't ginawa mo ng Mimiya? Kaya naman pala, puro selfie bars kanina pa. Akala ko para sa battle, hindi pala. Chinutsupa niya lang sarili niya. Ama ka na, akla. Huwag mo nang ipilit. Panis ka sa akin, partida, wala pa akong personals na nasisilip.
There's levels to this insomnia. Itatak mo sa iyong isip na mananalo ka na nga lang sa akin in your dreams, di mo pa kayang managinip. Huling banat, pakinggan Nice natin! one. Maganda yun, yung huli. Dahil nga di siya makatulog, kaya di siya mananaginip. Paano pag nanaginip ng gising din? Pero yun, may kita mo pa rin yung style ni Shay. Kumaga pinipilit niya pa rin i-incorporate dun sa unang bahagi nung round 2 niya. Yung parang kahit di niya alala yung kalaban, parang sinusubukan niyang aluan ng personal na banat, gano'n. Kahit alam mo namang, kahit di niya nasabihin hindi totoo, alam mo, hindi totoo. Pero yun, makikita mo pa rin na parang sinusubukan niya pa rin maging savage doon. Tapos napunta na sa gay shits, gano'n. Tangina. Yun, kumbaga, sa tingin ko lang mas maganda lang yung round 1 ni Deadpan, kumbaga sa round 2 niya. Siguro kung may malinaw man na tumatak sa akin sa round 2 ni Deadpan is yung ender niya. Ganun. Ayun nga, yun din talaga siguro. Mapapansin mo na din dito yung yun, katulad nung binanggit ni Shay nung una ni Deadpan na kung ice water parang ang daling lagyan ng kung ano-ano. Tapos pag ganito yung kalaban, yun nga, paano mo siya iisipin, tapos paano siya magre-rehistro ng maayos sa crowd, di ba? Kasi kung di mo maiisipan ng angulo yung pangalan ng kalaban mo, paano mo magagawang effective yung linya mo, yung pangalan nga lang yung pinagbabasihan mo ng mga susulatan mo. Kaya medyo mahirap din siya gawan, lalo't walang idea sa kung paano, kung sino yung mga kalaban mo. Kaya saludo din sa kanila parehas. Round 3 ni Mia Sunin. Mimaya ka sa akin. Ganyan mga sulat ng rapper pag maging broke ang target. Yung karir mo ngayon pa lang ganap nang nasa loob ng casket. Kung ganyan lang papakita, di tataas yung TF. Pero ang hinahanap ko sa kanila kasi alam kong magaling sila magrebat parehas. Kumbaga ayun yung isa sanang pwede maging factor para medyo sumuntok ng direkta yung rebuttals, pero wala pa ako masyadong napapansin na nagrebat sa kanila. Kasi kumbaga ayun nga, kung walang direktang papatamaan yung sulat mo, kahit merong halimbawa figura sa harap mo, tas pangalanan nating Mia Sunin, di ba? Babatong mo lang sa kanya pero hindi mo alam yung pagkatao sa likod nun. Kaya sa tingin ko yung rebat yung pwedeng maging tulay para dumirekta yung tama eh. Kumbaga pagka may narebat siya na konektado dun sa kanya, tas pwedeng magamit niya na din sa Batang Rebelde o kung ano pa man. Kumbaga, ganun lang naisip. Natiling low ang budget. Kung yung performance di magra-rise, di ka rin makaka-breads na parang low carb diet. Pero di ka rin makaka-BF, mananatiling low ang budget. Kung yung performance di magra-rise, di ka rin makaka-breads na parang low carb diet. Pero round 3 may gusto akong subukan. Imbis na tong bobong to, bakit hindi yung sinungaling na media ang ating tutukan? September 21, wag nyo sanang kalimutan. Wala daw naganap na pamamarel. Yung media sa kasinungalingan ay sukdulan. Parang mister na bumembang ng kabit. Bakit? Pilit tinatago yung putukan. At alam ko, mahina ako sa delivery at wala akong maayos na crowd control. Pero di natin kailangan yon. Ang kailangan natin, mas maayos na flood control. Tama? Tama na nga yan. Balik tayo kay Tukmol. Ako'y cold-hearted at Ako'y cold-blooded sa sobrang lamig dahil sa 40 degrees Celsius. Kaya alam mo lahat ng ibibigay mo sa akin, Arik, tingin ko lang sa kanila ay wet food. Walang oras o plano, umibig at magmahal. Tanging battle rap lang ang aking next move and you will always... Walang oras para umibig at magmahal. Tanging battle rap lang ang aking next move. Kaya magkakaroon lang ako ng butterflies in my stomach kapag binigay mo sa akin si Saint Luke.
Kaya round 1 hanggang round 3, tuloy-tuloy lamang ang aking paglamon. Sa Makatang puro lamang yabang at sadyang nagkamali ka ng hinamon. Siguradong talo kahit na walang hurado. At kung hindi ka sang-ayon, pwede tayong mag-rematch bilang Batang Rebelde at Shei sa darating na ahon. Kasi ikaw yun, di ba? Yung rapper na laging nakasalamin na may personal na sobrang weirdo. Tang inang legacy yan, binadibag ni Sinyo. Yun, di ba? Ayun na, yun na yung sinasabi ko na dumedirekta na. Kumbaga, dahil nakita na ni Batang Rebelde si Shea na alabit niya, naisipan niya na ayun yung magandang pwedeng pumatay. Pero, Kaso bitin. binadibag ni Sinyo, ano ba yun? Teka lang. Tangay na, sige, freestyle na lang kaya ako, no? Paalam yun. Pero sa totoo lang, pare, kanina mo pa sinasabi, nakasex mo yung nanay at tatay ko. Pare, ba't ganon? Ako kalaban mo, ako idamay mo. At malamang nagtataka kayo kung bakit Mia Sunin ang aking napili na palayaw. Yun ay dahil di ako kinikilala bilang babae o lalaki dito sa mundong ibabaw. Ako ang karahasan at kalungkutan sa mga gabing di ka makatulog ng mag-isa, di ka makatulog mag-isa at walang makasamang kapamilya o katropa. Dahilan kung ba't nananatili kang gising at binabangungot ng iyong mga childhood trauma. Ako ang dahilan kung bakit isang buwan kang inabot ng madaling araw sa kakasulat ng obra. Siya'y napuyat ng sobra dahil ako si Mia Sonino, mas kilala mo bilang Insomnia. Ang galing kasi nabasag na din ni Shea yun. Kumbaga, mas may dating siguro yun kung naspit ni Batang Rebelde nang hindi nababasag ni Shea yung Mia Sonin. Kaya medyo na-diffuse na yung parte na yun ni Batang Rebelde. Ba't ka pasok to? Kala ko ba no pets allowed? Ba? Nag-rallyista bars ah. Para yung mga rallyista maging proud. Nakakatawa na ako, alam ng crowd na ako si Deadpan, pero yung mga bara niya yung pan-dead ng crowd. Tapos, ano sabi mo? Si Sinyo, binadibag ako. Yan na. Okay. Nung sinabi niya yon, yung mga haters ko, tuwan-tuwa. Kung makasabi, binadibag ka ni Sinyo, kala mo siya gumawa. Ano ba naman yan? Tinapat mo sa akin ang hinang klase. Ano ko ba naman, pare? Kung pagtapatin mo yung, di ba nag-choke ka kanina? Pagtapatin mo yung yung resume namin ni Sinyo, parang pag-choke mo, wala siyang sinabi. Ano pa bang freestyle ko dito? Putang ina kasi, hindi sulit sa TF eh. Hindi, sa katotohanan lang, hindi ako nagpabayad. Ginawa ko to para sa pagmamahal. Alam ni Arik yan. Okay, balik na tayo sa'yo. Pinlex ko lang na bumabattle ako kahit walang bayad. Hindi kagaya ng ibang MC sa nag-iingay ngayon at inaasar si Badang dyan sa, eh di kayo makabalik eh. Anyway. Real talk, I'm puzzled. But sino pinapasok ni Enigma? Yung totoo. Nag-back out yung totoong kalabang ko dito, Sinugot mo lang to sa pila. Para kang sex life ni Plasma, iyo. Ay, dapat ba ako obsessed sa sex life ni Plasma? Para kang sex life ni Plasma, iho. Wala kang tira. Yung chance na manalo ka, yung chance mo manalo, sintaas ng chance na magkatotoo yung 10,000 kada pamilya. Yung bars nito parang gintong inidoro. As it stands, bidang-bida. But, after upuan, full of shit na walang bitamina. Tunog scribble jam, pero scribble lang pala mga linya. Oo, rapper, pero hindi lahat ng rhyme sayer may idea. Kasi pareho tayo nasa stage, pero magkaiba tayo ng level. Atabs ka pa, Mia. Sakto, Batang Rebelde, no? Atabs ka pa, Mia. Parang hero sa ML versus Lord of the Ring. Legolas laban kay Mia. Ang aking target ay puksain lahat ng mga wak na naglipana sa liga. Hindi tayo same. Baliktarin nyo yung aking aim. Ang lalabas ay Mia. Lalabas ay Mia.
Cancer ka sa lipunan. Wala kang ambag sa ekonomiya. Tapos gusto niya daw sa hip-hop mag-ambag. Wag na, okay na kami, ya. Porket nasa dugo Okay ang na, pagiging Mia. cancer. Neto ni Mia, nangangarap na rin maging master rapper? Sino ka, si Lukim? Guys, hindi ako yun. Ano kay Mia? Si Shay yun kanina. Fuck Deadpan! This two-faced bitch is a piece of cake! Mia, I don't give a fuck if you have a Resident Evil 2. Iiyak pa rin to si Mia. And FYI, Devil May Cry is also directed by Hideki Kamiya. Ano ba? Bakit ka ba singit na singit? Ako yung bumabatil, hindi ba? Una, sorry na. Hindi na. Anyway, pag-usapang kanta, yung reaction sa'yo, aba. Sa akin, Mamma Mia. Lalo na pag dis, alam na dis. Paglalaroan lang kita sa track, parang Tamiya. Hanggang madepress, marindito at mag-suicide at mapapost yung... Lalaroan lang kita sa track. Parang Tamiya. Hanggang madepress, marindito at mag-suicide at mapapost yung mama ni Mia ng officially missing you. Parang Tamiya. Well, ganun talaga. Merong iba na pag nangarap, iwan pati ang pamilya. Pero at least, dream come true. MIA na si Mia. Arik, pasensya ka na. Si Shay, hindi ko sinasadyang palabasin. Ano ba naman tong kalaban ko, Arik? Walang dating! Next time, may suggestion ako, huwag mo sanang masamain. Next time, kung gusto mong yung event ay mas lalong palakasin, ilaban mo ko sa kayang tumapat sa akin. Harap mo ko sa salamin. Shoutout kay Vit. Yun, sa mga solid na laban din daw yung kay EJ tsaka kay Vitrum. Kaya excited ako doon. Kung di man si Vitrum yung sinasabi ni Shay na salamin, di ko alam. Pero sobrang bagay na maglaban sila kasi halos may similarities yung style nila na parehas dark type shit. Kaya kapanapanabik. Yun, itong laban na to ni Deadpan tsaka ni Mia Sunin, all goods lang. Kumbaga, sapat na para mag-enjoy ka, ganun. Yun nga, siguro sa tingin ko nahirapan din talaga silang sulatan yung isa't isa. Si Shay dahil dun sa Mia Sunin, hindi niya alam kung paano niya lalaruin. Pero maganda naman yung ginawa niya sa huli na yun, yung mga Tamiya, yung Leukemia, ganun, di ba? Yun, si Batang Rebelde din, ayos yung round 1 niya, maganda. Ganon. Pero, yun, sa tingin ko talaga nahirapan din sila kasi nga parang wala silang pagkukuha na masyado. Yun, paano mo naman nga iisipan yung Deadpan na bukod sa kawali, at paano mo din iisipan si Mia na Mia lang, ganon, o kaya Insomnia, di ba? Kaya mahirap siya na sulatan. Kumbaga, yun nga yung sinasabi ko na kung siguro katulad nung sinasabi ni Shay na mas common yung pangalan, mas maganda yung kakalabasan niya. Pero, ayun, dito parang pareha silang nasa safe side, kaya hindi nila masyado naisipan. Pero sa tingin ko din may balik din yun sa overall viewing experience kasi medyo matamlay pares yung kung paano sila umatake. Pero yun, sa tingin ko naman maganda pa rin siya. Kumbaga, bitin lang kasi nga pares silang walang ideas sa sasabihin nila. Tas yun, yung sa rebat, okay yung mga rebat nila, yun yung magiging factor din talaga pag mga ganito na pwedeng bumasag kasi mas
may dating na parang, oh puta, kilala niya pala yung kalaban niya. Parang out of nowhere magiging ganun. Pero yun, solid na laban. Comment kayo dyan kung ano yung laban na gusto nyo panoorin pa natin. Marami akong gustong panoorin. Gusto kong panoorin yung Jonas Cruz, yung Slack 1, J Black. Kahit mga napanood ko na siya nung Belta. Pero may mga laban akong di napanood dun. Alam ko kasi either late kami o nung pagkatapos ni GL di na ako nakanood. Pero yun, abangan nyo din pala yung laban namin ni MZite sa Ahon. Abangan nyo yung PNP namin ni Sir Bata sa channel niya. At supportahan nyo din yung reaction video channel ni Battle ng Rebelde. Alam ko naggagawa din siya ng ganito. Supportahan nyo din yun. Supportahan nyo lahat ng mga MC no, Mahasel. Supportahan nyo yung mga music ni Shay, yung mga music ng mga MCs. Kung ano-ano pa mang ginagawa nila sa buhay, supportahan nyo para yun, mas ganahan silang harapin ang buhay. Pero yun, salamat sa inyo sa panonood. Kita-kits tayo at sa uulitin. Ako nga pala si Raf yan. Ito ang Raf said.